Hello, hello people! Good morning! So, naghanap nga kami ng makakainan after namin sa Campustuhan at dito kami napunta sa McDonald's. At sa harap nito ay yung sign na pinaka-popular sa Bacolod City. Yung sign ng Bacolod City, City of Smiles. And of course, nag-picture-picture na din kami doon sa sign na yon. Hindi pwedeng hindi. At nakalimutan ko nga guys yung aking wife sa accommodation namin sa Habit Villa. At nagpupo pa nga dito si Kai. So, of course, pinalitan natin sa banyo. Hugas-hugas lang kami doon sa CR nila at thanks for the help of my Auntie Sharon kasi siya yung tumulong sa akin. And after nga namin kumain, nandito na kami sa The Ruins of Bacolod City. So ito yung entrance papunta sa loob. Located pala ito sa Talisay City and this was built during 1920s by Don Mariano Lacson for his wife Maria Braga. O diba mapapasana all ka na lang, ang sweet. Kaya lang, during World War II, sinunog nga to ng mga Filipino guerrillas para hindi maging base ng mga Japanese. At yung sunog, it lasted for 3 days. At kahit sunog na siya guys, tingnan nyo naman. Parang okay na okay. And today, the mansion is considered to be one of the most iconic architectural landmarks here in the Philippines. Tingnan nyo naman how good is that standing. So ayan nga, lumabas na din kami sa kanilang napakagandang garden. Mini-maintain pa din kasi ito ng mga heirs ng Lacson's family. And ayan, si Namia, nagpitas-pitas na ng mga bulaklak dyan. At tingnan nyo naman si ate. Feel na feel ang going down the stairs niya. Apakainit nga dyan kasi 12 noon na yan, guys. Ito nga yung itsura dito sa may bandang fountain nila. At nagpicture-picture na sila dyan. May entrance fee pala dito, guys. Parang around 100 to 150 pesos. Pero pag student ka, 80 pesos lang ata, if I'm not mistaken. So, ayun, nag-group picture na nga lang kami dito sa tapat ng ruins. Sayang nga at hindi sumama si na Papa dito, tsaka yung tito ko, yung asawa ng tita ko. Kasi nga gusto lang talaga nila mag-relax dun sa villa. Nakapag-picture din sana sila kasama namin dito. Pagod din kasi sila sa biyahe at gusto lang talaga nila mag-relax. Understandable naman kasi alam nyo na, aging na ang aming parents. Sa mga edad na yan, gusto lang talaga nila mag-relax. Pero yung tita ko, kahit ilang beses na siya nakapunta dito, go na go pa din talaga siya. Tapos na nga kami dito at pauwi na din kami nito. Ayan nga yung view ng on the way kami papunta sa Habit Villa. Parang may umuusok dun sa mountain pero wala naman. Ayan nga yung daan dito pataas pababa or hindi man pakurba ng bonggang-bongga. Medyo masakit sa ulo. Nakakahilo guys. Eto nga sa kabila, meron ding bundok. Apakaganda ng view. Parang umuusok pero hindi naman. Clouds lang pala yan. Hello guys! Mas-swimming kami. Hi, Tay! Di ka pa mag-swimming? Di pa ako mag-swimming. Swimming! Hi! Hi guys! Eto nga at nakauwi na din kami. Nag-rest lang ng konti. Tapos nag-swimming na din. Excited na si Kai mag-swimming. Hindi nga niya alam na mag-swimming siya dyan. But first time nga niya mag-swimming dito. Excited na talaga si Ate Mia mag-swimming. Hindi mo na talaga siya maawat. Ito na nga si Kai. First time niya dito sa swimming pool. Tingnan niyo naman. Medyo nagwa-wonder pa siya what is happening. Pero ayan na nga. At gustong-gusto niya din yung tubig. Buti na lang din at meron din ka-swimming si Ate Mia. Yan naman yung kapatid ni Ate Pearl. Si Lexi. And ayan nga yung pa-mountain view namin dyan. Ang ganda. And si Kai nag-swimming na din. Hawak-hawak siya ng kapatid ko. Ayan na nga at nag-swimming na din yung mga bata. At super excited na din talaga sila. Hindi na sila makapaghintay. Mabuti na nga lang at binilhan ni
Ate Pearl si Mia ng floaty kasi nakalimutan namin dalhin. Parang nasa isip ko na okay din naman na hindi na dalhin kasi marunong na siya mag-swimming. Kaya lang, nung nandun kami sa aming first accommodation sa Rojas City, hindi kasi pang kids yung swimming pool nila doon at malalim talaga siya. So, tinry niya ata mag-swimming doon na walang armbands at natakot siya. Dito nga sa swimming pool na to, nag-try siya mag-swimming na walang armbands at nakaya naman niya. Meron nga lang time na medyo na ubusan siya ng hininga sa ilalim ng tubig. Hanggang sa pinabalik niya na uli yung armbands niya. Dito nga sa spa na side ay hindi masyado malalim at abot niya. Kaya dito muna siya nag-practice hanggang sa gusto niya na mag-move dun sa malaking pool. Hindi nga din nagtagal at nag-join na din sina mama dito sa pool at yung tita ko. Nag-swimming na din sila at nag-picture. Eto nga at naggaya na siya papunta dun sa malalim na side kasi kaya niya na daw mag-swimming. Ilang beses nga niya inulit-ulit kasi ang saya niya na wala na siyang armbands. Eto nga at gumabi na, nag-bonfire kami. Pinaset up namin yan sa caretaker nila. Meron din atang fee pag nag-bonfire ka. I'm not sure how much, parang 100 ata. Check nyo lang if ever makapunta kayo dito. Mabuti na lang din at nag-offer sila na sila yung bibili ng marshmallow. At yung stick sila din yung gumawa. So apakabait naman talaga ng caretaker nila dito. So ayan, happy bonfire! At andito naman talaga yung lahat para mag-roast ng marshmallow. Ito talaga yung gustong-gustong gawin ni Mia. So ayan nga, hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye!